Good morning. Morning, love. Nagluluto siya ng sinigang. Bakit parang nagdadabog ka? Magkakagis ka ng pot holder. Kakita ko pala. Ito naman tigla. Una parang okay na rin. Busog ka na kasi kaya inaantok ka. Hindi, kayo na pa ako na. Okay, fine. Yung kamay ko masakit talaga. Dadaganan ko pa siya pag natutulog ako. Ganun ko siya matulog eh. Yung naiipit. Minsan nagigising nga ako, nagmamanhid na yung buong kamay ko kasi nadadaganan ko yung dito. Taas mo kaya? Dapat nakawa. Ha? Oo nga eh. Alam mo na, ano ko, naisip ko na yun dati pa, sabi ko, alam mo, magkakaroon ako ng diferensya. Kasi, nagigising ako, manhid na yung kamay ko. Diba masama yun? Mas lagi pa nakaka. Oo nga eh. Mali yung aking pwesto, mali yung posture ko. Hindi, dati pa ako nag-ano, pero feeling ko isa rin isang factor na naka-aggravate. Ba tawag doon? Kasi yung ano ko, nadadaganan ko siya pag natutulog. Yun. Hindi ko nga siya madapag yung kamay ko nung nakababa. Kasi parang, napifeel ko yung, kung, ayan, kagaya nito, hindi ko mabubuhat tong ano. Love ko na lang magsalin yung ano. Hindi ko kayang buhatin. Nagluto si Papa ng sinigang na bangus. Yan, mamaya fried chicken. Okay? Ngayon yun muna. Kasi bumubuelo pa ako sa kamay ko. Masakit pa rin. Tapos nag-edit ako nung itong Revlon Color Stay Whip. Tapos ko nang i-edit yung Revlon Color Stay Whipped Cream Foundation. Foundation nga ba tawag sa kanya? Basta yung whipped cream na makeup. First impression. Actually, ginawa ko doon comparison between the two. So, ilalagay ko na lang yung link down below. Lately, sabi parang yung mga nagko-comment sa akin, hindi daw lumalabas yung mga bago kong upload sa kanilang, sa video feed, ba tawag doon? Sa YouTube. Kaya, yan. Kung hindi nyo pa napapanood, ilalagay ko na lang yung link sa description box. For dinner, ang lulutuin ko itong fried chicken. Maliit lang. Mura nga nabili ko dito eh, 89 pesos. Yung isang ganito na to. Meron pa naman kaming sabaw ng sinigang. So, sakto yung fried chicken. Sabi ko, magluluto muna ako bago ako maligo. Gusto ko nang maligo kasi sumasakit na yung ulo ko sa init. Tapos nag-post ako kanina sa Facebook. Sabi ko, doon sa nag-post ako sa Facebook, yung pagrereklamo. Kasi kanina pa ako nabubwisit, na init ako. Tapos parang, syempre, na-realize ko na wag nga ako magreklamo. Mabuti nga hindi ako nakabilad sa arawan eh, diba? Hindi kagaya ng mga nagtatrabaho, kagaya ng mga magsasaka, traffic enforcers, diba? Sila mga nakabilad sila sa araw. Lalo na yung mga karpintero. Diyos, I cannot imagine. Kaya, mabuti na lang nagpapasalamat ako. Kahit pa paano nakasilong ako. Pero ang init talaga, promise. Yung mga nasa ibang bansa, maswerte kayo kasi hindi nyo na-experience kung gaano kainit dito sa Pilipinas. Ayun, may nag-comment dun sa Facebook page na sabi, kumanta daw ako para umulan. Sige, kakanta ko mamaya. Ito yung favorite kong breading, oh. Crispy fry na garlic. Yeah. Gumaganyan ka sa akin. Legs! Hi! Bawal magpapak dyan. Bawal ako. No! No? No! Ayos kayo, no? Bumait ka sa akin, no? Kasi may fried chicken na, no? Kanina taray-taray. Wow! Init eh. Init eh. Mainit talaga. Wala tayong magagawa. You're too hot. Yes. Ano? You're too hot. Bobola ka na naman.
Bakit may fried chicken? Hindi ulam yan. Ito. Karating ko. Singit mo, ha? Walang magpapapak ulam yan. Akin yun ah. Ano ba gusto mo? Oh, sige. Uy, ang lakas na ng hangin, ah. Mula na ba? Ayos, ah. Kakanta pa lang ako para umulan. Bastusan, ah. Ang lakas ng hangin, mo. Wow. Yay! Biglang lakas, oh. Pag nakabukas yung balcony namin, tapos nakabukas yung pintuan, ang lakas ng hangin dito. Pareho pa tayong walang ano. Ay, na-pray na ba tayo? Di pa. Magpahinga tayo. Ano pray na? Bakit ano nangyayari sa akin? Oh, vlogging. I'm vlogging, yes. Why? You have any problem with that? Si Jaya nanonood na ngayon sa Nickelodeon, no? Ano ngayon? Nanonood daw siya ng mga... What do you call that? Comedy show. Na, nung bata ako, ganun din ako nung favorite ko yung mga Keenan and Kel, Meron pang show na. Alex, ano yun? Alex Mac ba yun? Nakalimutan ko na. May naalala ka ba, yung ano, dating-dati? May show ba tawag Salmon Cat? Salmon Cat? Salmon Cat. Wala. Bakit? Kasi may show. 70s daw yun. Napanood ko yung kagabi. 1970s. Hindi pa ako buhay ng 1970s. Ano ba? Doon hapon din yun eh. Tapos after nun, Are You Afraid of the Dark? Meron bang... May reruns ba ngayon ng Are You Afraid of the Dark? Favorite ko yun eh. Every time na pauwi ako galing school. Are You Afraid of the Dark? Anong gagawin ko? Parang mga story sila. Ang eksena, di ba? Parang nasa bonfire sila. Tapos nagkukwento sila ng mga own stories nila. Paborito ko yun ng bata. Tsaka yung... Ewan ko, sa channel 2 yun eh. Mr. Cupido ba yun? Sino nakakaalala sa inyo nung Mr. Cupido? Naalala ko yung... Cupido. Wala lang, bigla lang nag-flashback sa isip ko yung Mr. Cupido na yan. Sayang umalis na si Papa, favorite niya to. Chicken skin, oh my gosh. Dalawa pa naman itong chicken skin ko. Oh. Tapos, ito pa. Ito pa, favorite niya na part ng chicken. Chicken neck. Ako naman, favorite ko ito. Puwet. Chicken puwet. My favorite part. Alam ko masama to, pero masarap siya. Yung iba dapat tinatanggal yung chicken skin pag nagluluto. Nagkaroon kami ng kasambahay dati. Every time na magluluto siya ng chicken, tinatanggal niya yung balat, tapos tinatapon niya. Alala ko, galit na galit ako. Hindi naman galit na galit na hindi naman galit na uhurumintado, hindi naman. Ang sabi ko lang, bakit tinapon mo yung mga balat? Ano mo mga yun ang pinakamasarap dyan? Bakit sino? Ha? Sino? Sino ba yan? Si Marilu, yaya mo. Si Ate Mary. Alam mo ba yung mga ibang bata? Ang kinakain lang, alam niyo ba yung pagpag? Yung iba, yung mga tira-tira sa Jollibee, yung mga tinatapon sa Jollibee, kinukuha nila, tapos yung nanay, lulutuin, gagawin niyang adobo. Yun ang pagkain nila, yung mga tira-tira na chicken, mga ganito, sa Jollibee. Kawawa naman sila, di ba? Diba? Kaya huwag magsasayang ng pagkain. Ang hirap ng buhay ngayon, baby. Ingat.
Alam niyo ba, may kukwento ako. Kasi kahapon, tinanong ko ni Jaya, sabi niya, ano daw ibig sabihin ng orgasmic? Siyempre, iba yung nasa isip ko, pero nung chinek ko kung saan galing yung word, yun nga yung ibig niyang sabihin. Yun nga yung ibig niyang sabihin. Actually, hindi ko alam kung paano ko sasagutin. Hindi ko talaga alam. Parang nga ako kahapon eh. Parang awkward question. Nandun ako sa face na hindi mo alam kung paano mo i-explain yung mga bagay na hindi awkward. Parang iniisip ko pa lang, parang ang awkward i-explain dun sa bata. Adi, ang sabi ko na lang sa kanya, sabi ko, ano yun nak? Basta pang adult, sabi ko pang adults yun, it involves sex, sabi ko gano'n. Tapos tinanong ko siya, you wanna talk about it? Tapos sabi niya, no? Ayaw daw niya. Tapos ako naman, na-relieve naman ako. Sabi, buti na lang. Kasi hindi ko alam kung paano ko i-explain sa kanya. Gusto ko nga itanong sa kanya kung alam na ba niya yung tungkol sa ganito, sa ganyan. Hindi ko alam kung paano ko i-explain, i-approach sa kanya. Kasi gusto ko maging aware na siya. 'Di ba? Parang nandun na siya sa age kasi mga ganyang age, malapit na siyang mag-puberty eh, 'di ba? Parang gusto kong i-explain sa kanya kasi nung bata ako, hindi ako pala tanong kay mama kasi takot ako sa nanay ko eh, parang basta nung time na yun, takot ako, kaya hindi ako pala tanong. Kaya one time, may kukwento ako sa inyo, one time, nung grade 2 ako, sa sobrang may pagkapilya kasi ako yung sa mga kaibigan, ganyan. May nakilala, yung isang classmate ko na lalaki, parang, yun talaga, bongga talaga kung magmura. Grade 2 pa lang ako noon di mura-mura siya. Yung mura, alam kong mura yon. Pero may mga sinabi siyang words na hindi ko na lang sasabihin, pero I think bastos siya. Yun. Yun na lang sasabihin ko. Yun yung ang ginawa ko ngayon, parang tawanan kami, tawanan, tatlo kami. Tapos ako naman, nagsulat ako dun sa books na nasa bookshelf. Yung books kasi namin, pati yung mga pang-umaga ng estudyante, kasi doon sa classroom, iniiwan yung books doon sa may bookshelf. So ako kumuha ako ng isang libro doon, tapos ginawa ko scratch, sulat-sulat ako kunwari ng mga sinasabi ng kaklase kong lalaki. Not knowing, akala ko playful, syempre wala naman ako intention na parang playful lang masalita. Akala ko ganun lang. Syempre grade 2 pa lang ako nun. Di sulat-sulat akong ganyan sa libro. Tapos after a week, dumating yung principal namin sa classroom kasi meron daw nagreklamo ng nanay na yung libro daw ng anak niya punong-puno daw ng mga bastos na words, ganyan. Tapos, syempre, yung tatlo lang kaming nakakaalam nun eh. Syempre, nilaglag ako nung katabi ko. Nilaglag niya ako, naalala ko pa nga pangalan niya, hanggang ngayon na parang kahapon lang nangyari. Ayun, tapos di pinatawag ako sa principal's office, ganyan. Tapos pinapunta si mama sa school. Daw, syempre, galit na galit yung nanay ko. Hindi ko kasi alam na yun yung ibig sabihin nun. Parang sa akin, parang nagkakatuwaan lang kami. Parang ganun lang ang dating sa akin. Hindi ko talaga meant na masaktan yung nanay or kung sino man. Kaya ngayon, gusto kong i-explain kay Jaya kasi ayoko mangyari sa kanya yun nangyari sa akin dati. Kaya gusto kong kung meron siyang tanong, hindi ko alam kung paano kaya approach yung bata, kung paano kaya explain sa kanya. Kasi although sabi meron na nga daw sex education ngayon, meron nga ba? Hindi ako pero parang meron na, diba? Pero ayokong mag-rely doon. Parang sa akin, mas trabaho pa rin ng mga magulang yun, diba? Na mag-explain. Kaya, lalo na babae yung anak ko.
Hindi ko nga rin natanong si Kits eh, kaso kailangan akong mag-explain kay Jaya kasi babae si Jaya eh. I don't know. Eto na, ang Biblia. Naalala ko yung mga classmate ko ng high school. Pagkasalang ba lang ng video, okay? Aba, mga nagsisipag-enter. Kabisado nila yung mga numbers. Boys and trains. We just got the same. I'm so tired of saying, crash my car, done insane. Never be together again. Everywhere I go, every time I see you, you feel the same way too. And now you're oops, giddy, oops. I think I love you. This song I heard me had style. Who would know this always this way? We were naturally drawn to moves in mysterious ways. It's always so surprising. Memories on the horizon, like the tale of two hearts that beat as one. But I'll never understand the way it's done. It's 7 o'clock at the dot, and I dropped out, cruising the streets. I got a real feeling, the closer that I get to you, the more you make me see. Tapos na yung aking concert. Alam niyo kapag nag-video okay ko, minsan umaabot ako ng 3 hanggang 4 hours. Kaya concert talaga tawag ko. Anyway, I'm gonna say happy birthday and congrats sa graduation ni Nicole D. Hi, Nicole. Hi to Cher from California. Hi to Leslie. Hi to Edward Bael and Jamaica Alonzo. Happy 8th monthsary to Mara Leandra Amor and Joey Marzan. And hi to Ina Cortez. Hi! We're gonna sleep now kasi it's late. Good night. Bye!